What's up mga kaibigan? Kamusta? Muli na naman akong nagbabalik, dahil ngayon ay ipapaliwanag ko sa inyo ang isang crime, mystery, thriller movie na pinamagatang Trap. Sa Philadelphia, dinadala ng bumbero na si Cooper ang kanyang anak na si Riley sa isang concert bilang reward sa kanyang magagandang marka. Sa labas ng venue, sama-sama sila sa isang pulutong ng mga teenager na babae upang panoorin ang mga awit na si Lady Raven na bumaba sa kanyang bus. Pagkatapos ay pumila sila sa pasukan at napansin ni Cooper ang ilang mga pulis sa paligid. Pagdating sa loob, napansin din niyang may mga opisyal sa buong lugar. Sinisikap ni Cooper na maging isang mabuting ama, ni-record niya si Riley nung sumasali ito sa isang dancing group at binilhan niya ito ng merienda. Nakuha niya itong kausapin at nalaman na ang ibang mga babae sa paaralan ay palaging hindi kasama si Riley. Habang naglalakad sila, napansin ni Cooper ang mas maraming pulis at karagdagang security camera. Sa kalaunan, nakarating sila sa kanilang mga upuan at narinig ang pagbubukas ng banda habang nakikita ni Cooper na ang mga pulis ay nasa lugar na iyon din. Nagsisimula na ang concert at kailangang takpan ni Cooper ang kanyang mga tainga para harapin ang lahat ng hiyawan. Pagkatapos ng ilang kanta, sinabi niya kay Riley na papaginhawahin niya ang kanyang sarili. Gayunpaman, kapag nasa banyo na siya, ginagamit niya ang kanyang telepono para tingnan ang isang security camera. Lumalabas na si Cooper ay isang serial killer at tinitingnan niya ang kanyang pinakabagong biktima na si Spencer, na nakulong sa lihim na bahay ni Cooper. Pagkatapos ay naghugas si Cooper ng kanyang mga kamay at naghahalusinate ang kanyang ina na nakatayo doon. Habang mas maraming sasakyan ng pulis ang pumapaligid sa venue, umalis si Cooper sa banyo at hinarang ng nanay ni Jody. Ipinaliwanag niya na ang mga teenager ay kakaiba kung minsan at ipinangako ng kanyang anak na magsisimulang isama si Riley sa mga aktibidad sa lalong madaling panahon. Sakto namang bumalik si Cooper sa kanyang upuan para marinig ang pag-uusap ni Raven tungkol sa kanyang nawawalang ama at kung paano siya natutong mag-move on. Hinihiling niya sa kanyang mga tagahanga na gamitin ang mga flashlight ng kanilang mga telepono at umiilaw ang lugar habang tumutugtog siya ng piano. Sa sandaling iyon ay napansin ni Cooper ang mga pulis na dinadala ang isang lalaki palayo sa karamihan. May mga officer din na nakapila sa likod niya. Sa panahon ng intermission, pumunta sina Cooper at Riley para bumili ng t-shirt ngunit wala sa kanyang tamang sukat. Nangako ang nagbibentang si Jamie na marami pang darating, at ginamit ni Cooper ang pagkakataong magtanong tungkol sa mga pulis. Sinabi ni Jamie na ito ay dapat na isang lihim ngunit ibinabahagi pa rin ito. Nalaman ng pulisya na ang serial killer na kilala bilang The Butcher ay pupunta sa concert, kaya hinanap nila siya. Ang bawat taong aalis ay sinusuri at lahat ng paglabas maliban sa backstage ay binabantayan. Natawa ang awkward na si Cooper dahil siya ang Butcher. Pagkatapos, kinaladkad niya si Riley sa venue habang nagpapanggap na gusto niya ng merienda, kapag tinitingnan niya ang mga labasan at kinukumpirma na lahat sila ay naharang ng mga pulis. Napansin ni Cooper ang isang lasing na babae na nakatayo sa tabi ng hagdan at mahinahon niya itong itinulak para mahulog. Ang mga pulis sa pasukan ay tumakbo upang suriin siya at sinubukan ni Cooper na umalis, para lamang matuklasan ang higit pang mga opisyal sa labas. Nang walang pagpipilian, bumalik siya sa concert kasama si Riley. Inanunsyo ni Lady Raven na mayroong isang espesyal na panauhin at ang lupa ay nagbubukas para sa isang plataporma upang itaas ang isa pang mga awit. Tinitigan ni Cooper ang bukas na hatch at sinabi kay Riley na magiging masaya ang pagpasok doon upang makita kung saan sila dadalhin, ngunit tinawag siya ni Riley sa kanyang kakaibang pag-uugali. Kailangan niyang manatili upang hindi maghinala at tinitigan niya ang hatch malapit sa pagkabigo. Pagkatapos ay bumalik si Cooper sa t-shirt stand at nakita si Jamie na papunta sa supply room, kaya sumama siya. Napansin niyang gumagamit si Jamie ng keycard para ma-access ang kwarto kaya kapag nasa loob na sila, nagkukunwari siyang tinutulungan siyang ilipat ang mga kahon para nakawin ito. Lumalabas ang paksa ng The Butcher at inamin ni Jamie na obsessively niyang sinusundan ang kaso. Mayroon pa siyang ilang larawan ng mga biktima na tinadtad sa kanyang telepono. Ang lahat ng mga empleyado ay nakakuha ng espesyal na pagsasanay para sa araw na ito at kahit isang password upang makilala sila, na Hamilton. Matapos makuha ang t-shirt, pumasok si Cooper sa break room ng empleyado dala ang keycard ni Jamie. Ang mga pulis ay naruroon upang suriin ang impormasyon na mayroon sila at sumasang-ayon sila na kung mahanap nila ang Butcher, dapat nilang ilayo siya sa mga sibilyan.
Isinabit ni Cooper ang card ni Jamie sa kanyang jacket para magpanggap na isang empleyado at dumaan sa grupo para makarating sa merienda para mas marinig niya ang mga ito. Sa malapit ay mayroong isang larawan ng kanyang pinakabagong pinangyarihan ng krimen. Nung humingi ng asukal ang isang pulis, mabilis itong nakita ni Cooper na mukhang pala kaibigan at matulungin. Sa kanyang paglabas, nagnakaw si Cooper ng radyo mula sa isang bag ng pulis. Sa koridor, hinarang muli si Cooper ng nanay ni Jody at nagagalit siya kapag sinubukan niyang hindi siya pansinin. Ang kanilang argumento ay nakakuha ng atensyon ng dalawang pulis, ngunit sila ay nag-ambala nang marinig nila ang isang lalaki na sumisigaw. Ang dalawang opisyal ay sumugod sa pasukan kung saan hinuhuli ng ibang mga pulis ang lalaki. Sa pagkakataong ito ay napansin din ni Cooper si Josephine sa kanila. Bumalik sa kanyang upuan, si Cooper ay maingat na naglagay ng earbud at nakikinig sa radyo ng pulisya, nalaman na nakumpirma na nila na ang lalaking inaresto nila ay ang maling tao. Isa lang siyang magnanakaw na nagpanik dahil akala niya nandyan ang mga pulis para sa kanya. Habang naglalakad ang ilang opisyal sa mga upuan upang arestuhin ang isa pang lalaki, nakikinig si Cooper sa mga paglalarawan ng mga lalaking dapat nilang hanapin. Kasama sa isa ang isang puting lalaki sa kanyang 30s na may tato ng hayop sa kanyang kanang braso, na naglalarawan sa kanya. Sa kabutihang palad ay nakakita siya ng isang pulsaris sa bag ng isang batang babae at inilagay ito upang takpan ang tato. Pagkatapos suriin ang mapa ng lugar sa telepono, sinabi niya kay Riley na nakalimutan niya ang kanyang credit card sa t-shirt stand at umalis muli. Sa radyo, narinig niya na ang FBI ay nagtatayo ng mga tolda sa paligid ng gusali at mga barikada sa mga pangunahing lansangan. Isinasaalang-alang ni Cooper na hilahin ang alarma sa sunog, ngunit napansin niyang may security camera na nanunood sa kanya. Naririnig din niya ang hula ni Josephine na susubukan niya ang alarm trick. Sa halip, pumasok siya sa burger stand at ginulo ang fryer. Kapag wala na siya, tinitingnan ng isang manggagawa ang fries at nakakita ng dalawang bote na lumulutang sa mainit na mantika. Ang mga bote ay sumabog at ang mga kliyente ay nagsisigawan sa gulat, na nakuha ang atensyon ng mga pulis. Habang ang lahat ay nagkakagulo, nagnakaw si Cooper ng apron at isinuot ito habang papunta siya sa bubong. May mga pulis din doon, kaya sinabihan sila ni Cooper na kailangan niya ng hangin pagkatapos ng insidente sa kusina. Kinumpirma ng mga opisyal ang kanyang kwento sa radyo ngunit hinihiling pa rin ang code, kaya sinabi ni Cooper na, Hamilton. Hindi pa rin sigurado, hinihingi rin ng mga pulis ang kanyang card. Sa kabutihang palad, nakahanap si Cooper ng wallet sa bulsa ng apron at isang venue card na nagtanggal sa mga ito sa kanyang likuran. Bago umalis, nagtanong siya tungkol kay Josephine. Ipinaliwanag ng mga pulis na siya ay isang profiler na nakahuli ng maraming serial murderer sa nakaraan. Pagbalik niya sa ibaba, nakita ni Cooper ang trabahador na may matinding paso at ang guni-guni ng kanyang ina na nakatayo sa tabi niya. Pagkatapos, nahanap ni Cooper si Riley, na nag-aalala sa kanyang pag-uugali. Sinabi niya sa kanya na na-corner siya ng nanay ni Jody at pinakiusapan siya ni Riley na huwag nang mag-alala tungkol sa kanyang mga kaklase dahil nakipagkaibigan siya sa mga babaeng nakaupo sa tabi niya. Pagbalik nila sa kanilang mga upuan, ipinaliwanag ni Riley na ito ang bahagi kung saan pinipili ni Raven ang isang babae mula sa madla upang pumunta sa entablado at kahit na makita ang backstage. Nakikita iyon bilang isang pagkakataon. Nilapitan ni Cooper ang isa sa mga humahawak ng karamihan at sinabi sa kanya na kamakailan lamang ay gumaling si Riley mula sa leukemia salamat sa pagiging inspirasyon ni Lady Raven. Papalapit na ang mga pulis sa pwesto ni Cooper, ngunit sa kabutihang palad ay gumagana ang kanyang plano at napili si Riley na umakyat sa entablado. Pareho silang nakakakuha ng backstage pass at ang handler ay nakipag-usap sa isang pulis para palampasin sila. Kinakabahan si Riley ngunit pumasok pa rin siya nang tawagin siya ni Raven, at sinubukan ni Cooper na tamasahin ang kaligayahan ng kanyang anak habang hindi pinapansin ang lahat ng mga pulis na malapit sa kanya. Sa dami ng tao, galit na galit si Jody at ang kanyang ina nang makita si Riley sa entablado. Nang matapos ang kanta, napansin ni Cooper ang isang batang babae na bumagsak at binuhat siya, humihingi sa mga manggagawa ng lugar para sa kanyang pahinga. Nakarating na siya sa backstage bago pa siya makita ni Josephine. Tinulungan ni Cooper na kumalma ang may sakit na babae at binigyan pa siya ng juice. Nagpapasalamat ang manager sa kanyang tulong at hinahayaan silang panoorin ang pagtatapos ng concert sa tabi ng entablado.
Tinanong siya ni Cooper kung maaari silang umalis sa backstage na pinto upang maiwasan ang mga tao sa dulo at sinabi ng manager na oo. Nung natapos na ang concert, narinig ni Cooper sa radyo ng pulisya na ang bawat lalaki sa venue ay susuriin sa kanilang paglabas. Gayunpaman, nang subukan niyang umalis kasama si Riley, natuklasan niya na ang pinto sa backstage ay hinaharangan din ng mga pulis. Sa isang malapit na silid, narinig ni Cooper si Josephine na nagsasabi kay Raven na ang mga kamera ay magkakaroon ng mga larawan at data ng bawat tao na pumunta sa concert. Nawalan ng pag-asa, nilapitan ni Cooper si Raven at hiniling sa kanya na magsalita ng pribado tungkol sa kalagayan ni Riley. Pumasok sila sa kanyang dressing room at inamin ni Cooper na siya ang butcher habang inilabas niya ang kanyang telepono upang ipakita sa kanya si Spencer sa cell. Mayroong isang pindutan na nagpapahintulot sa kanya na maglabas ng carbon monoxide sa cell, na papatay kay Spencer bago siya mahanap ng mga pulis. Kung makikipagtulungan si Raven, at ipinangako ni Cooper na palayain siya. Pagkaraan ay sinabi ni Raven sa mga pulis na sina Cooper at Riley ay aalis kasama niya sa limousine, kaya sila ay nakatakas ng hindi sinusuri ng pulisya. Sa pangunahing pasukan, naantala ang mga tao dahil sa mga pagsusuri at nag-aalala si Josephine sa kawalan ng mga resulta. Habang nasa biyahe, sinabi ni Cooper sa driver kung saan niya iniwan ang kanyang sasakyan upang may hatid sila doon. Gayunpaman, tinanong ni Raven si Riley kung maaari niyang bisitahin ang kanyang bahay. Natuwa si Riley at tinawagan ang kanyang ina para sa pahintulot, kaya napangiti na lang si Cooper habang ibinibigay niya sa driver ang address ng kanyang tahanan. Ilang sandali pa, tinanggap sila ng asawa ni Cooper na si Rachel, at ng isa pa nilang anak. Pagpasok nila sa loob ng bahay, pinaalalahanan ni Cooper si Raven na papatayin niya si Spencer kung susubukan niya ang anuman. Sa paglipas ng kape at cake, nagtanong si Rachel tungkol sa concert at sinabi sa kanya ni Raven ang tungkol sa operasyon ng pulisya upang mahuli ang butcher. Nakakita ang FBI ng resibo para sa tiket ng concert sa isa sa mga peking bahay ng butcher kaya nakipag-ugnayan sila kay Raven para gawin ang plano. Si Josephine ay matagal nang nag-profile sa butcher at napagpasyahan na siya ay isang puting tao sa kanyang pagiging 30s o early 40s, may posisyon ng awtoridad, nagmamaneho ng madilimang sasakyan dahil sa posibleng OCD, at may nakakapinsalang relasyon sa kanyang ina. Nagiging hindi komportable si Cooper dahil sa kung gaano katumpak ang bawat salita at itinuturo nito na gumabi na. Gayunpaman, nag-aalok si Raven na tumugtog ng isang kanta sa piano ng pamilya. Pinaupo niya si Riley sa tabi niya at ginamit ang pagkakataong nakawin ang kanyang telepono. Nang matapos ang kanta ay sinabi ni Raven na dapat silang mag-selfie ngunit hindi mahanap ni Riley ang kanyang telepono, kaya sinabihan siya ni Raven na gamitin ang kay Cooper habang kinukuha niya ito mula sa kanyang mga kamay. Pagkatapos nilang kunan ng larawan, hiniling ni Raven ang banyo at nagmamadaling pumasok doon dala ang telepono, nilock ang pinto sa likod niya. Si Cooper ay nagsimulang kumatok sa pinto at ang kanyang pamilya ay nagulat sa kanyang pag-uugali. Naka-unlock ang telepono at nakipag-usap si Raven kay Spencer, na nagtatanong sa kanya ng anumang mga detalyeng natatandaan niya sa lugar. Binanggit ni Spencer ang mga bagay tulad ng kulay ng pinto at isang estatwa sa malapit. Sinabi niya sa kanyang mga tagasunod ang lahat ng mga detalyeng binanggit ni Spencer hanggang sa makilala ng isang tao ang lugar at magpadala ng pulis. Nag-text din si Raven sa kanyang driver, na nasa labas pa rin, na humihiling sa kanya na tawagan din ang mga pulis. Nang muli niyang tingnan ang telepono ni Cooper, tumaas ang lock screen. Sunod-sunod na sigaw ni Raven na si Cooper ang butcher. Nakarinig siya ng mga kakaibang ingay at hiyawan sa kabilang bahagi ng pinto, na biglang bumukas upang ipakita ang isang sobrang kinakabahan na Cooper. Kinuha niya ang kanyang telepono at tiningnan si Spencer, ngunit wala na siya. Pagkatapos, dinala ni Cooper si Raven sa garahe, kung saan kinuha niya ang kanyang bag sa krimen at itinulak si Raven sa kotse ni Rachel dahil tama si Josephine sa kulay ng kanyang sasakyan. Sinubukan ni Raven na makipag-usap sa kanya gamit ang tono at salita ng isang ina, ngunit hindi nagustuhan ni Cooper. Inanunsyo niya na papatayin niya si Raven bilang ang kanyang huling krimen at pagkatapos ay i-delete ang sarili para pigilan ang halimaw. Nang buksan ni Cooper ang garahe, nakita niyang nakaharang sa daan ang kanyang pamilya. Ikinulong niya sila sa silid ni Riley ngunit nakalimutan niya ang tungkol sa bintana at ang puno sa tabi nito.
Nabigla si Cooper dahil sa wakas ay nagbanggaan na ang kanyang dalawang buhay at ginamit ni Raven ang pagkakataong iwan ang sasakyan. Sa sandaling iyon ay dumating ang mga pulis at dinala ang pamilya sa ligtas na lugar habang si Cooper ay tumatakbo sa kanyang aparador upang ilipat ang ilang mga bagay. Sumakay si Raven sa kanyang limo at ang karaniwang driver ay pinalitan ng isang pulis para mabantayan din siya. Ang mga opisyal ay sumabog sa bahay upang matuklasan lamang ang isang nakatagong lagusan sa Cobb-8 na nagpapahintulot kay Cooper na makatakas sa bakuran ng kapitbahay. Ilang sandali pa, huminto ang limo at pumunta ang pulis sa likurang upuan kung saan pinusesan si Raven sa isang metal bar. Ang pulis pala ay si Cooper, na nakatakas sa kanyang bahay habang nakasuot ng uniporme ng pulis. Pagkatapos ay nagpatuloy siya sa pagmamaneho habang ipinapahayag na dadalhin niya si Raven sa isa sa kanyang mga lihim na bahay upang patayin siya, isang pagnanasa na mayroon siya mula nang makita niya siya sa entablado. Nang huminto ang limo sa pulang ilaw, binuksan ni Raven ang bintana at sinabihan ang mga tao na tumawag ng pulis. Ang isang pulutong ay nagtitipon sa paligid ng kotse at huwag hayaan itong umusad. Habang napansin ni Cooper ang kanyang asawa na nag-iwan ng ilang damit sa kotse, patuloy na nagpupumiglas si Raven sa kanyang mga posas hanggang sa mapunit niya ang bar. Nagmamadali siyang lumabas ng limo nang dumating ang mga pulis, dahilan para mapa-atres ang mga tao sa takot. Pinaputukan ng mga opisyal at sinira ang limo, ngunit nang tingnan nila ang loob, nakita nilang wala itong laman. Nakatakas si Cooper sa pamamagitan ng pagsusuot ng hoodie at pakikisalamuha sa karamihan. Pagkatapos, dinala si Raven sa isa sa mga bahay ng krimen, kung saan pinasalamatan niya ang kanyang tagahanga para sa tulong at sinuri ang isang nailigtas na si Spencer. Samantala, bumalik si Rachel sa kanyang bahay pagkatapos ihatid ang mga bata sa kanyang kapatid. Naisip ni Josephine na dapat din siyang magtago, ngunit nais ni Rachel muna dito. Pagkatapos magtalaga ng ilang pulis sa labas, umalis si Josephine. Pinanood ni Rachel ang video na nakita nila sa mga security camera ng pagkidnap kay Spencer at gumawa ng tsaa. Bigla siyang nagulat kay Cooper, na pumasok ng hindi napansin. Iniisip ni Cooper na ang kanyang asawa ang nagtakda sa kanya, kaya kailangan itong aminin ni Rachel. Ilang linggo na ang nakalilipas, nagsimula siyang maghinala na may relasyon si Cooper, gayunpaman, napagtanto niyang iba ito dahil ang kanyang damit ay umamoy ng likidong panlinis sa ospital. Narinig din niya ang pagsisinungaling nito sa isang kapitbahay sa kanyang harapan sa paraang nakakumbinsi na pinalamig siya nito. Isang araw, sinundan siya ni Rachel sa isa pa niyang bahay at iniwan ang resibo ng tiket bago tumawag ng pulis nang hindi nagpapakilala, umaasang mapatunayan nilang mali siya. Hinubad ni Cooper ang kanyang kamisete dahil sa amoy at kumuha ng kutsilyo, handang umatake. Inabala siya ni Rachel sa pamamagitan ng paghiling sa kanya na tapusin ang pie na ginawa ni Riley dahil ito ay dapat na isang selebrasyon. Pumayag si Cooper na kumain pagkatapos makitang kumagat si Rachel. Ipinaliwanag niya kung paano kadalasang nagbibigay sa kanya ng kapayapaan ang mga namatay na biktima, ngunit pinagalit siya ni Rachel kaya gusto niyang patayin siya bago mag-self-delete. Biglang nakaramdam ng pagkahilo si Cooper at napagtanto na natagpuan ni Rachel ang mga gamot na pampakalma sa kanyang bag ng krimen na idinagdag niya sa pie. Habang siya ay nakatayo, narinig niya ang kanyang ina at nakita niya ito sa pintuan na tinatawag siyang halimaw. Umiiyak si Cooper at sinubukang lapitan siya, para lamang sa mga pulis na palibutan siya at suntukin siya. Isang galit na Cooper ang tumalon sa isang opisyal para patumbahin siya ngunit bago niya makuha ang isa pa, sumama si Josephine sa isa pang taser at matagumpay nilang naibagsak siya. Nang ang isang nakaposas na Cooper ay kinaladkad palabas ng bahay, humiling siya ng isang segundo upang kunin ang nahulog na bisikleta ni Riley. Sa sandaling iyon, ibinalik ng mga pulis ang mga bata at niyakap ni Riley ang kanyang ama bago siya dinala. Sa likod ng truck ng pulisya, ipinahayag ni Cooper na nagnakaw siya ng isang spoke mula sa bisikleta at ngayon ay ginagamit ito upang tanggalin ang kanyang mga posas habang tumatawa. Nang maglaon ay nakita ni Jamie ang mukha ni Cooper sa balita at nabigla siya dahil tinulungan niya ang isang kriminal. Mag-subscribe para sa higit pang mga video na tulad nito at huwag kalimutan mag-like, comment, share at i-on ang notification bell para matulungan ang aming channel. Hanggang sa muli, salamat!